Amen. Again, Happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang ating mga dakilang moms. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Batiin mo katabi mo. Sabi mo, masayang Sunday. Amen. Thank you, Jesus. Can we stand up once again? Let's just invite the Holy Spirit in this place. Thank you, Jesus. Lord, we invite you in our house. We invite you today. Actually, this is your house. And nandito ka, Panginoon. Hindi ka lang bisita. Ikaw ay ang may-ari ng tahanan na ito. And thank you for the gift of family that you have given us. Lord God, hindi lang biological family, pero spiritual family. Lord God, na nandito para sa amin. Lord God, na hanggang dumating si Jesucristo, Panginoon, ay sasamahan kami. Hanggang kamatayan, ay sasamahan kami. Lord, I pray, God, that we will be people who will be committed to each other no matter what. At tulungan mo po kami today maintindihan yung gusto nyo pong maintindihan namin as we celebrate Mother's Day, as we celebrate, Lord God, family. Lord God, as we celebrate, Lord God, your goodness in our lives. Move in our midst. Move in this place. You are welcome because this is your home, Lord God. And thank you for bringing us home to you. Thank you, God. Karabarabarabasi karabahate. You are holy. Holy are you, Lord God. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you honor in Jesus' name. Everybody say, come on, pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you for celebrating Mother's Day with us. And I hope that we will have a powerful time today. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. And so let's talk about, as we celebrate Mother's Day, let's talk about, ang pag-ibig na hindi nang iiwan. Ayan. Okay? Ang pag-ibig na hindi nang iiwan. And so, sino rito ang blessed na blessed kayo sa ating Jesus series? Amen. So let's just take a break for a moment and talk about the love that didn't leave. And so, the Lord has been impressing this in my heart. And I think ito po yung pag-ibig na meron ng ating mga nanay. Ito yung pag-ibig na meron ng ating mga ina, But of course, bagamat ngayon ay Mother's Day, ang ating goal is maministeran pa rin po tayong lahat. And so, we're gonna talk about Ruth, We're gonna talk about this woman called Ruth, named Ruth. And I don't know if you are familiar with her, but siya po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. And so, in Ruth chapter 1, Ruth chapter 1, let's go to
16 to 17. No? Ruth 1, 16 to 17. Amen. Are you ready? Taas sa kamay ng ready. Amen. Sige po. Ang aking pong request sa inyo is kayo po ay mag-notes. Wala hong sabi mo sa katabi mo, walang matutulog. Yan. Bigyan mo ako ng permission, kurutin ka. May nagsabi sa akin, grabe tong church na to. Parang laging gusto ko matulog dahil sa lights. Tama ba? Dahil para tayong cozy talaga tong church na to. Try po nating lagyan ng ilaw next time. But I pray that hindi po tayo matulog. Amen. Amen. So kung may katabi mo, sabihin mo, huwag matulog. In Ruth 1, let's talk about this. Ruth chapter 1, 16 to 17. Now, I'm gonna focus on this verse. Sabi dito, but Ruth replied, do not urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. Grabe, this is a powerful covenant statement. And so yung buong chapter ng Ruth po, okay, itatry po natin na ikwento po sa inyo, hindi na po natin babasahin yung mga chapters ng storya ni Ruth, but let's focus on this powerful covenant that Ruth uttered. No? This is so powerful. Are you excited? Okay? Sa totoo lang po, nagtataka po ako sa ating henerasyon ngayon. Kasi madali po tayong mapagod. Ang bilis mag-let go ng tao ngayon. Ang bilis mapagod ng tao ngayon. Okay? Pag mahirap na, aalis. Pag hindi na convenient, aalis. Pag hindi na masaya, aalis. Okay? People right now, we live churches, we live friendships, we live responsibilities, we live marriages. And sa totoo lang po, dahil nawawala na ang covenant, yung sense ng covenant do you know that covenant is emphasized in the Bible? As a matter of fact, si Jesus Christ po ay nag-demonstrate ng covenant sa atin na sa kabila ng ating mga kasalanan, siya pa rin ay namatay para sa atin. And sa totoo lang po, dahil nawawala ang covenant, dumadami po ang malulungkot. Sa totoo. Dumadami po ang anxious, dumadami po ang broken homes. It's because pwedeng may tatay o may nanay o may anak na hindi niya alam yung konsepto ng covenant. Kaya madaming anxious at pag tinanong mo, anong issue mo? Family issue. Kasi iniwan ako ng mahal ko sa buhay. And bakit tayo nadidepress? Bakit tayong anxious? Bakit tayo may mga ilang suicidal? Kasi hindi naman kasi tayo ginawa for disposable love. Tama ba? Gusto mo ba na disposable ang pag-ibig sa'yo? Gusto mo ba na disposable ka? Na kapag very good ka, magsistay ako. Pero pag hindi ka na very good, hindi ko mapapangako baka umalis ako. And we become secure kung yung pamilya, yung asawa, yung tao o nasa isa kang lugar na hindi dahil sa talent mo, hindi dahil sa kaya mong gawin o sa kaya mong ibigay, hindi dahil very good ka lang kaya ka mahal. Gusto natin at attracted tayo at winar tayo ng Diyos na hanapin yung pag-ibig na kahit na may kahit pa, pipiliin ka.
Because humans were never ever designed for disposable love. At sa henerasyon na ito na para tayong addicted na, sige, titignan ko muna ha kung okay, kung hindi, lipat. Ay, hindi okay lipat. Okay, hindi okay lipat. Ay, hindi okay lipat. Ipapakilala po tayo ng Diyos ngayon sa isang babae na hindi po siya reyna, hindi po siya propeta, hindi siya warrior, no, hindi siya sikat. Siya po ay isang byuda, isang outsider sa pinili ng Diyos. Because siya po ay isang hentil. Okay? Isang babaeng nawalan, okay, at dumikit sa isang babaeng nawalan din. Yan po, pag-uusapan po natin mamaya yan, no? Ano ibig sabihin nun niya? Nawalan siya, tapos nagdesisyon siyang dumikit, no, permanently sa isang babaeng nawalan din. Okay? At sa daan, no, papuntang, ano yan galing po silang Bethlehem, itong dinikitan niya. Okay, at yung dinikitan po niya ay lumipat ng Moab kung saan dun siya nakatira. Okay? And then for 10 years nagkasama po sila, binitawan po niya itong masasabi kong pinakamatinding covenant declaration sa buong Bible. Ito pong binasa po natin. Sabi niya, "Do not urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried." Taas sa kamay ng interesado. Taas sa kamay ng excited. Sabi mo nga sa katabi mo, eto na, okay. Ito pong covenant statement na ito ay hindi romance. Kasi ibinigay po niya ito sa isa kanyang biyenan. So this is not a love story. Okay? Hindi po to love story. Ito po ay covenant ng isang babae sa isang babae. Okay? Alright? So covenant po ito. This is not romance. And today I pray na mangusap po sa bawat nanay ang storya ni Ruth. Sa bawat spiritual parent. No, sa bawat disciple ng Panginoon. Sa bawat taong nagmamahal. Okay? Taas sa kamay ng mga nagmamahal. Sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen. And kung ikaw until now kahit mahirap ay nananatili pa rin, then I wanna tell you, may reward sa dulo. Amen. And so I'll give you the background of the story kasi madaming chapters po ito, no? But ako na po, no, sa aking sariling sikap, ikikwento ko po sa inyo ang storya because ang Book of Ruth po, nangyari po sa panahon ng Judges. Isa sa pinakamagulong panahon sa Israel, napakagulong panahon. At ito po yung panahon na dark. Well, yeah. So dark ages po ito, no? Ito yung panahon na walang direksyon. Panahon na walang order. No? Panahon na tagutom. Okay? And ito po yung panahon kung saan yung mga tinawag ng Diyos ay, they go their own way. They disobey the Lord. Kaya nga naging dark. Kaya naging directionless. Kaya nga walang order. And so, sa gitna po ng kaguluhan na yon, ang Bethlehem, okay, kung saan yung main na lugar, okay, ng ating pag-uusapan, sabi nyo nga Bethlehem, okay, so, ang Bethlehem po ay tinatawag na house of bread.
Okay, kasi talagang literally, sagana po ito sa tinapay. No, kaya siya house of bread. But at that time, walang bread. Okay? At that time, walang makain. There was famine. And biruin mo, inalaw ng Diyos ang famine sa lugar na dating nagpapakain sa'yo. Diba? Inalaw ng Diyos ang famine sa lugar na masasabi mong ito na yon. Diba? Talagang, this is the place. This is ito yung ano ba to, pangarap na tirhan ng mga tao. Yun, diba? Because, diba, ito yung nagpapakain sa akin. Okay na ako rito, no? Komportable na ako dito sa lugar na ito. So, anong nangyari po? There was a famine. Binagsakan po ng famine ang Bethlehem. Kaya po si Elimelech, kasi nabubulol ako sa Abimelech, okay? So, sabi nyo nga, Elimelech, okay, munti ko na sabing Abimelech. Elimelech po, asawa ni Naomi, okay? Si Elimelech na asawa ni Naomi, ay umalis po ng Bethlehem. No, kasama po ang pamilya niya papuntang Moab. No, na isang, alam mo yon, isang bansa na ayaw ng Diyos na tirahan nila. Okay? Kasi ito po ay lugar ng kompromiso para sa mga Hudyo at that time. And so sabi nila, wala nang pagkain dito, walang pera dito, walang future dito, nagtataas ang gas. Ay, grabe, corruption. Iba naman yun, okay. Parang may hugot na ako dun, okay. Pero sabi nila, lipat na lang tayo ng lugar. Okay, at lumipat sila sa Moab na lugar ng, magko-compromise talaga sila kasi ito yung lugar ng idolatry. Diba? Lugar na hostile sila sa Israel. Okay? And so si Elimelech ay umalis sa covenant territory niya. Okay? Sa lugar niya, na doon siya tinawag ng Panginoon. Bakit? Para mag-survive. Can I preach this hard? Taas ang kamay ng ready. Kapag naka-survival mode ka outside the will of God, mahal po yan, expensive po yan. Kasi kung akala mo mas makakatipid ka, okay. Kasi kung akala mo, 'di ba, mas makakamura ka. Kung akala mo maganda ang future ko dito dahil may famine sa Bethlehem, yung future po ninyo ay nasa loob ng will ng Diyos. Huwag po kayong aalis sa isang lugar dahil lang walang pagkain doon. Sa totoo lang po, kung naghihirap yung lugar pero nilagay ka ng Diyos dyan, hindi ka maaapektuhan ng ekonomiya. Just make sure na lilipat ka sa isang lugar na gusto ng Diyos para sa iyo. At madami tayong ganyan. No, na meron ng offers, pero tinanong muna kay Lord, Lord, itong offer po ba na ito ay offer mo o offer ng 'di ba? Dala ng pangangailangan. At ang sabi ni Lord, hindi ko offer yan, then tinanggihan ninyo. Madami po tayong ganyan. Amen. Pero may mga ilan naman, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sige na, lilipat ka ng lugar. Sinabi ni Lord, basta sinabi ni Lord, then safe ka doon. Si Moab po, yan na naman, Elimelech, okay? Muntik na Talagang lumalabas sa bibig ko yung Abimelech okay? Si Elimelech ay lumipat ng Moab dahil, survival mode. At I wanna tell you, dun po mas gumulo ang kanilang buhay. Okay? Naomi po at si Elimelech ay dinala ang kanyang dalawang anak sa Moab. 10 years po silang tumira doon. Okay, yung dalawa po niyang anak, ay nag-asawa ng 2 Moabite women. Yung isa, ang napangasawa ay si Orpah, hindi po Oprah, okay. Pangalawa, yung isa, yung napangasawa, si Ruth. Tasa kami na naiintindihan ako. So for 10 years po nandun sila
At nung naninirahan po sila sa Moab, I wanna tell you, tragedy after tragedy happened. Namatay po si Elimelech sa Moab. Then namatay din po yung pareho nilang anak. Hindi na po sinabi kung bakit, pero dun po namatay. 3 lalaki po ang namatay. So imagine that, isang nanay, si Naomi, nilibing ang 2 anak niya. Sabi mo nga, ang sakit. So si Naomi, nawala ng asawa, nawala ng anak, at hindi lang asawa at anak, definitely wala ka na rin future. Wala ka lalong provision. Wala ng security at wala ng legacy. Lahat nawala sa'yo. And sa totoo lang, sa kultura po nila, kapag widow ka na, walang anak, na lalaki ha, sobrang vulnerable mo. Amen. Ibig sabihin, walang pamana, walang inheritance, walang protection, walang kinabukasan. Kaya si Naomi, ay grabe, she became so depressed. Okay? Then, ganito po. So, imagine the picture, no? Okay, imagine the picture kung ano pong nangyari. Then, isang araw, okay, ang sabi ng Diyos sa kanya is bumalik ka na ulit sa Bethlehem. Okay, kasi bumalik na ulit yung bread sa Bethlehem. Natapos na yung famine sa Bethlehem. So, sinabi po niya, okay, sa 2 niyang naiwan, okay, na daughter-in-law, ano ba Tagalog ng daughter-in-law? Manugang, sa 2 niya manugang, sabi niya, oo, just imagine, 3 byuda. Nagsama-sama. At nung meron ng impression ng Diyos sa kanya na bumalik na ulit sa Bethlehem, and this time, si Lord na nag-impress. Okay? Tapos bumalik na rin ang bread sa Bethlehem. Okay? At sabi niya, uuwi na ako. So just imagine, 3 byuda, naglalakad hanggang sa sinabi ni Naomi, 'di ba, Orpa, ano pa ba, sino to? Ruth, umuwi na rin kayo. Ako uuwi na. Pauwi na ako ng Bethlehem. Maghanap na kayo ng bagong bahay. Okay? 'Di ba? Kasi mag-asawa kayo, may future kayo. 'Di ba? Panahon naman na, alam mo yon, alam ko sa sarili ko na sasaya rin kayo. Pag nakatagpo kayo ng asawa, 'di ba? Na magmamahal sa inyo, magkakaanak kayo. And then, I think deserve nyo yun. Okay, kasi ako, wala na akong maibibigay. Walang-wala na ako. And honestly, totoo naman. Okay? Ibig sabihin, kasi pag sumunod ka pa o bumuntot ka kay Naomi, it means poverty. Hey, hello? May kausap po ba ako rito? Pag bumuntot ka kay Naomi, it means grief. Pag bumuntot ka kay Naomi, it means uncertainty or hardship. Walang future pag bumuntot ka kay Naomi. Kaya si Orpa, sabi niya, okay. Hindi ko alam kung anong tawag nila. Mommy, mom. Okay, mom. Or ano ba, ima? Okay. Hindi ko alam kung anong tawag ng mga Moabites, no, sa kanilang nanay, no. But sabi niya, okay. Okay, sige po, paalam. So, nagpaaram na si Orpa. At walang samaan ng loob. Pero si Ruth, o ikaw, Ruth, ito na yung sinagot ni Ruth sa kanya. Sabi ni Ruth, do not urge me to leave you or turn back from you. Sabi niya, where you go, I'll go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die. Kung saan ka ililibing, dun din ako ililibing. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. And so, tingnan po natin ito, no? Pag nilay-nilayan po natin itong covenant na ito. Point number 1, I want you to write na
Ang tunay na pagmamahal, hindi naghihintay ng magandang season o hindi naghihintay ng tamang season. Hindi naghihintay ng convenient season. Real love does not wait for the right season. Sabi ni Ruth, do not urge me to leave you or to turn back from you. Si Naomi mismo, tinulak na si Ruth palayo, uuwi na ako, stay kayo rito, pwede kayo mag-asawa, maganda future nyo, magaganda kayo. Diba? Sabi niya, umalis ka na, iwan nyo na ako, start over na kayo. Wala na akong mabibigay. Pero alam natin ang ending ng story ng Ruth. Pero nag-commit si Ruth kahit hindi niya alam ang ending. Bago yung redemption, kasi may nangyaring redemption, no, as ending, nag-commit siya before redemption appeared. Kasi minsan tayo sumasama, kasi ano bang perks? Diba, may benefits ba? Lalo na may mga ano po tayo dito, businessman, tama po ba? Tama, taas kami ng mga businessman dito. No, may mga sumasama sa atin, syempre tinatanong, magkano sweldo? May benefits ba? At kapag maganda benefits, maganda sweldo, sasama sila. Si Ruth nag-commit kahit walang sweldo. Si Ruth nag-commit kahit walang benefit. Before pa niyang, hindi niya alam na may Boaz na papasok sa eksena, hindi niya alam na may breakthrough na naghihintay sa kanya, hindi niya alam na may provision na naghihintay sa kanila. Hindi niya alam na may restoration na naghihintay sa kanila. As in, no, nanatili siya sa isang wasak na Naomi. Sa isang Naomi na walang mai-offer. Ang dami kasing tao nagsistay lang dahil may benefit. Ang daming tao nagsistay lang dahil masaya. Ang daming tao nagsistay lang dahil convenient. Habang may makukuha, habang may mahihita. Pero nagsisimula ang covenant kapag walang benefits. Pag walang, di ba kapag nag-end na yung convenience. Napangasawa mo yan, definitely, kasi sexy yan, maganda yan. Di ba? At talagang namang tumitibok ang puso mo dyan. Pero isang araw, mawawala yung kaseksihan. Isang araw mawawala yung ganda at mag-fade yung emotions. Nagsisimula ang covenant pag wala ng emotion. Nagsisimula ang covenant pag hindi na masaya. Nagsisimula ang covenant kapag hindi na convenient. Ang sarap sundan di ba, Naomi ng Bethlehem. Pero ang hirap sundan si Naomi sa Moab na wasak. Walang sandigan, walang dalawang anak at walang asawa, walang kapera-pera. Amen? Gusto lang tayo ng tao pag successful tayo eh. Gusto lang tayo ng tao kapag, alam mo, matibay tayo, pag malakas tayo, pagkagamit-gamit. Kaya ako pa na-appreciate ko kayo. Dumaan tayo sa wilderness for 5 years, walang church, but you stayed. Wow! You love the church. Diba? Hello? Sabi mo nga sa Tita Inda, I love you. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, yan ang tunay na pagmamahal. Alam mo, nababago ka ng sakit ng buhay mo. Tama po ba? Nababago ka ng, ng pighati. Kaya alam mo, sabi ni Naomi, Wag nyo nga akong tawagin simula ngayon na Naomi. Tawagin nyo akong Mara. Diba? Kaya Mara, Clara. Diba? Ako'y inapi ng tadhana. I am not a pig. Diba? Sabi niya, call me Mara. Do not call me Naomi anymore. Because when you say Naomi, it's a pleasant name. But when you say Mara, it's a bitter name. Ganun kasakit po ang naging pain niya. Listen to me, tingnan mabuti sa akin. At si Ruth nakita yung bitterness.
nakita yung grief, nakita yung emptiness, at sinabi niya, handali, hindi pwedeng iwan kita. Hindi ako maghahanap ng green pasture. Hello? Hindi ako maghahanap ng greener pasture o ng greater opportunity. I am staying. The Bible says that Ruth clung to her. Can you say clung? Ang salitang clung means dabak. And it's a covenant language. That's a covenant word. That's dabak. Ano ibig sabihin ng dabak? Same word na ginamit sa marriage covenant. Hindi ito simpleng, sige na nga, nakakaawa ka eh. O hindi ito simpleng obligasyon dahil napipilitan si Ruth. Kaya ito po ay pag-ibig na hindi tumatakbo dahil bitter yung season. Ito yung pag-ibig na hindi tumatakbo dahil mahirap. Nakasama niyo po ako sa saya, makakasama niyo po ako sa ginhawa. At oo po, yung dabak na yan, kasama mo kahit sa pinakamahirap at pinakamadilim na yugto ng buhay mo. Hello? Alam niyo, magbibigay sa inyo niyan, taas kami ng mga youth. Alam mo, magbibigay sa inyo yan, mga single, sa taas ng kamay. Yung mga taong natanggap ang pag-ibig ni Kristo eh. Kasi hindi niya madedemonstrate yung love na ganyan kung hindi niya naranasan yung love ni Christ. Walang perpekto. May mga asawa po tayong talagang, o mga tao sa buhay natin na hirap mahalin. Ang gawin po natin, ipag-pray natin. Dali natin kay Christ. Huwag po rin tayong sumuko. Maging root din tayo sa kanila. Nasa dark moment sila na talagang parang, alam mo yon, ano ba? Diba? Sila'y dinidemonyo ng demonyo. Pinagsisinungalingan ng demonyo. Pero huwag kang sumuko. In the spirit, ang sabi mo, hindi kita iiwan. Lord, tanggalin mo yung piring sa mata niya. I pray madala siya sa Panginoon na magbabago ng buhay niya at puso niya. Amen. Para, 'di ba, maging pattern niya sa pag-demonstrate niya ng pag-ibig sa iba. Amen. Amen. I want to honor all our mothers. Because kung iniisip ko yung love like Ruth, yan po yung mga nanay natin. Amen. Amen. Palapakan po natin yung mga nanay natin. Umiiyak kami mag-asawa ngayon. Please praise yung kanyang mommy. Aking pong mother-in-law ay may sakit talaga na nabigla po kami. So, but you know what? Yung mga nanay po natin ay talagang grabe, sacrificial ang kanilang pag-ibig. Hindi po sila nagmahal dahil madali. Nagmahal sila kahit na mahirap. Sa totoo lang, nakatayo po tayo lahat ngayon dahil sa mga nanay natin na nagmahal, hindi lang in public, nagmahal, hindi lang dahil convenient, pero nagmahal kahit na may kahit pa. May mga ilan na, di ba, may mga anak ngayon na talagang mag-give up ka na, buti na lang yung mga nanay natin hindi nag-give up sa atin eh. Yung nanay ko po, pasaway ako kasi. Mag-graduate na ako ng college, kita niya talaga iba na direksyon ng buhay ko. Sabi ko, Ma, mag-aaral ako ng directing. Kasi talagang mayabang na ako nung college ako eh. Nananalo ko, yung mga play ko, lahat ng, alam mo yon. Sabi ko, sige, pagka-graduate ko, mag-aaral na ako sa ibang bansa. Gusto kong maging magaling na director, etc., etc. Walang-wala sa bibig ko si Lord eh. Alam mo, yung nanay ko, pinapanalangin ako. Yung nanay ko, niluluhod ako. Amen? Kahit na yung nakikita niya, parang imposible na ma-born again tong anak ko. Wala na to. Hindi. Lord, di ko susukuan ng anak ko. Amen? Kaya po alam niyo, yung success po namin, 4 magkakapatid na lahat kami, pastora, hindi po dahil sa amin yan, dahil po sa nanay namin. Na walang ginawa kundi lumuhod at manalangin. Amen. Amen. May mga ilan sa inyo na halos sirain nyo na yung future nyo eh. Buti na lang may umiyak. 'Di ba? At tinawag ang pangalan ninyo.
Not, Lord, si Joe. Lord, si Janelle. Ayan, pag nakatayo kayo sa likod, natatawag ko talaga kayo. Wala na upuan eh. Hello, di ba? Lord, si Shana. Amen. Alam mo, walang palakpak. Alam mo, walang palakpak sa intercession na walang nakakarinig eh. Tama po ba? Pero sa totoo lang, sila po yung mga heroes na kino-consider natin. Amen. At alam mo, ang pumapalakpak ay ang Diyos na nakakakita ng lahat. And so, kudos po sa mga nanay. Amen. Thank you, Jesus. Ano po yung number 1? Are you interested? Amen. Ang totoong pag-ibig, real love does not wait for the right season. Are you going to stay kahit hindi madali? Are you going to fight for your relationships, for your families, kahit na mahirap na? I pray na sa kabila, di ba? Sa kabila ng generation na may generation na gusto maging sikat, 'di ba? Generation na gusto madaming followers, generation na gustong alam mo maging celebrity or influencer. Sana may mga tao sa henerasyon natin na alam mo 'yon, who will choose to just, Lord, I will just be faithful. I will just be faithful sa mga taong binigay mo sa akin. Amen. Amen. Do you love this? Palitan natin yung word. May nakaprepare ako, how to go to hell. Ay, in Jesus' name. Amen. Amen. You want me to continue? Point number 2. And so sabi niya, kaya ano yung number 1? So sabi niya, sabi ni Naomi, uwi na kayo. Iwan niyo na ako. At totoo yun. Hindi po siya yung iba kasi paano pa eh. Yung paandar lang. Hindi. Totoo, uwi na ako sa Bethlehem. Mag-asawa na kayo. And so, sabi ni Ruth, do not urge me to leave you or to turn back from you. Sabi niya, where you go, I will go. Where you will stay, I will stay. Amen? Hello? Ano yung number 1? Diba? Yung magsistay ka. Kahit na parang hindi maganda yung season. Okay? But pangalawa, point number 2, love. No, ang love, kay hindi yung sitwasyon ang nagbibigay ng direksyon. Where to go. Ang sabi niya, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Hindi po ito patungkol sa lokasyon. Hindi si Ruth dependent sa lokasyon. At hindi po ito simpleng sasamahan kita. Okay? Hindi po ibig sabihin nun, ang lalim po nito na sinasabi ni Ruth na ganito, kung saan ka pupunta, yun yung direksyon ni Lord sa akin. Hello? Kung nasan ka, doon ako dinadala ng Diyos. Ang lalim po nito. Kasi parang sinasabi niya, binabago ko ang direksyon ng buong buhay ko. Kasi hindi na ako nagdidikta ng buhay ko. Ikaw. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Sa totoo lang, ang Moab po ang tahanan niya. Kasi doon po siya lumaki. Doon ang culture niya. At yung mga Diyos-Diyosan niya, di ba, nandun din. Amen, pero mukha, tingin mabuti sa akin, mukha po, na sa pagsama niya sa pamilya na ito, doon, at sa pagsama niya kay Naomi, I think nabuborn again na po siya dito. Si Ruth. Amen. And so sinabi niya kay Naomi, kung saan ka pupunta, susunod ako. Imagine that. Walang mapapangakong future. Ito pong si Naomi. Pero si Ruth, piniling sumama sa kanya. Pinili pa rin sumunod sa kanya. Because love gives direction. Alam mo, minsan, ang pinakamalaking expression ng pagmamahal ay hindi regalo.
Ito ay ang pagpili na sumama sa tamang direksyon kahit hindi pa klaro ang destinasyon. Amen. Sino yung ganyan na pinakasalan mo yung asawa mo kahit hindi pa klaro, basta kasama kita. Hello? Basta kasama kita. Hindi ko alam kung ano ba yan. Hindi na Amerika ba babalikan? Pupuntahan? Ano ba? Singapore? Ano ba? Diba? First world country? Pero grabe si Naomi. Si Ruth pinili na sabi niya, kung saan ka pupunta, dun ako susunod. Kahit hindi niya alam ang naghihintay doon. You know, who you follow shapes your future. May mga tao na kapag finalo mo, dadalhin ka palayo sa Diyos At may mga tao na pag finalo mo, dadalhin ka palapit sa Diyos. May mga tao na pag finalo mo, ay pambihira, palayo ka na sa purpose, palayo ka na sa purity mo, palayo ka na sa calling mo. Pero may mga tao na alam mo yung kahit na wounded, broken, alam mo at that time, broken, wounded, pero kasama niya si Lord. Ang alam ko, dito ko dinadala ng Diyos. Yung destinasyon niya, yung destinasyon ng Diyos. At hindi ako pwedeng hindi sumama dahil lang sa convenience at future. Kahit walang future, alam ko, na ang security ko is ito. Yung maging faithful lang ako sa Kanya. Yung paglingkuran ko lang siya. Yung samahan ko lang siya. Kasi yun ang sinasabi sa akin ng Panginoon Then gagawin ko. Amen. Si Ruth po, she followed the right voice. Amen. Ang tawag po dyan, we live by faith and not by sight. Kasi minsan tayo parang, okay, tingnan po muna natin. Ano bang dyan, benefits dyan? O ano bang meron dyan? Dito ako. Ay, be careful kasi minsan ang demonyo nagpe-paint na ang ganda dito. Diba, ang ganda dito ka, halika na. Hanggang sa nung pumasok ka na, doon ka na, diba, nandun ang destination mo. Sabi ng Bible, there are ways that seems right to a man. Parang tama, but in the end, it leads to death. Hello? Meaning, para sinasabi ni Ruth, amen, I would rather walk into covenant uncertainty than remain in comfortable compromise. I will not compromise. Amen. I will walk in covenant. Nakakumit ako sa'yo, period. And magkukumit ako hanggang dulo. Amen. And alam ko, kaya po niya sinundan si Ruth kasi may nakita si Ruth kay Naomi. No, beyond sa sitwasyon niya ngayon. Nga pala, mga magulang, ang mga anak po natin, hindi sila magiging dahil sa sermon natin. Kung akala ninyo yun, number 1 dapat maligo ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka. Pangatlo, magsimba ka. Alam nyo po, ang sinusundan nila talaga yung pinapakita natin. At kapag may pinakita tayo, nakakaiba, at yung pinapakita natin, alam nila na galing siya sa Diyos, susundan nila ang direksyon natin. Hindi ko alam, baka nakita ni Ruth si Naomi mag-pray, paano mag-react sa pain. Baka nakita niya paano sa kabila ng lahat, paano siya nagtiwala sa Diyos kahit mahirap. Hindi ko alam kung sinesermonan ni Naomi si Ruth. But I believe in my heart that people may forget our sermons, but they will remember our direction. At kung yung pinupuntahan ba talaga natin ay yung pinapapuntahan ng Diyos sa atin. Kaya tama yan every Sunday, yung inyong mga
paa papunta sa church. Ay, grabe. Naku po, nakikita po ng mga anak natin yan. Amen? Hello? Si Ruth po galing sa maling environment, maling nation, maling spiritual background, pero binago ng Diyos ang direksyon ng buhay niya dahil kay Naomi. At sabi niya, sandali lang, this is it. Ito yung buhay ko. Kung saan siya pupunta, susunod ako. Amen. Hello? Wow. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you excited about this? Are you excited about this? I hope, don't walk away. Don't walk away. Dahil lang mahirap na. As a matter of fact, the more mahirap, the more kang kumapit. Kasi kapag kumakapit ka kahit mahirap, andyan po ang reward. Kayo ba, sinasabi niyo sa Panginoon, Lord, where you go, I go? Ha? Hello? Kayo ba sinasabi niyo sa Panginoon, Lord, kung saan ka pupunta, nandun ako. Lord, hindi na masaya ha, pero saan ka ba papunta? Pupunta ako. Lord, walang pera ha, pero saan ka ba? Susunod ako. Yan po si Ruth. Thank you, Jesus. Point number 3, are you excited? Amen. Point number 3 is this. Sabi niya, your people will be my people. This is shocking. Ibig sabihin, I tell you, si Ruth po ay Moabite, si Ruth po ay outsider, si Ruth po ay foreigner, at historically, unwanted siya dun sa pupuntahan ni Naomi. Pero sinabi niya, your people will be my people. Kung sino yung magiging community mo, yun yung magiging community ko. I mean, you know why? I think si Ruth dito, meron siyang revelation of who God is. Meron na siyang revelation kung sino yung pinaglilingkuran ni Naomi. And I want to emphasize this, that, the family of God is bigger than blood. Hello? The family of God is bigger than blood. Amen. Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, ito yung identity ko, ito yung community ko. Willing akong iwan tong community na to. Gusto ko yung community mo. Iniwan niya yung old identity niya. Amen. At sumama siya pabalik kay Naomi. Amen? Amen? At si Ruth po hindi nahiyang sumama. Kahit na uuwi, alam mo, pag uuwi ka na sa hometown mo, diba, ang sarap kaya may pasalubong ko. Tama? Tama? Sir Brian, lagi nagpapasalubong eh. Diba, sila tita, lagi salamat po sa mga pasalubong nyo ha. Lalo na yan sila Victor, pag pumunta sa abroad. Diba, parang pag uwi, lagi may pasalubong. Ba't ganyan tayo, tama? Piruin mo, si Naomi uuwi, sa hometown niya, walang pasalubong. Empty. Walang dala-dala. Hello? Hello? Tapos si Ruth kabuntot niya. Wala ring dala. Hindi po nahiya sumama si Ruth. Hindi siya nahiya. Sabi niya, basta sasama ako. At kung sino yung magiging pamilya mo doon, magiging pamilya ko. Amen. Kaya po i-emphasize ko po ang simbahan na gusto ng Diyos nagbibigay ng pamilya po sa bawat isa na walang pamilya. Kung feeling mo wala kang pamilya o hindi ka mahal na nanay tatay mo, God set the lonely in families. At alam ni Ruth na, Lord, may ibibigay kang pamilya dahil itong babaeng susundin ko na ito ay mahal na mahal ka. Hello? 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 At yun po ang alam niya. Hindi niya alam, what's in there, but alam lang niya na Lord, may ibibigay kang pamilya. At yung magiging pamilya po nito ni Naomi, magiging pamilya ko. Wala na po akong oras. Point number 4. Are you excited about this?
faithfulness rewrites bloodlines. And so sabi niya, and your God, my God, where you die, I will die, and there I will be buried. Actually, hindi po nag-iiba ng relihiyon dito si Ruth. Pero dahil sinabi niya po ito, ibig sabihin, sinusurrender niya ang sarili niya sa Diyos ng Israel. Sinusurrender niya ang sarili niya sa Diyos ni Naomi. Sa totoo lang, dahil sa buhay ni Naomi, naboborn again po talaga si Ruth. At sabi niya, yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Amen. And so, umuwi na po sila sa Bethlehem. Alam niyo po kung ano yung naging trabaho po nila? Tanong mo sa akin kung ano? Wala. Para mabuhay po sila, nag-glean po si Ruth sa fields. Ano po yung gleaning? Okay? Ano po yung gleaning? Sa Israel po, inutusan ng Diyos ang mga landowners na huwag anihin ang lahat, mag-iwan para sa mga widows, mag-iwan para sa mga foreigners, mag-iwan para sa mga mahihirap. Kasi ganyan naman ang puso ni Lord talaga. May concern siya para sa mga mahihirap. Kaya sabi niya, okay pag nag-harvest kayo, huwag niyong anihin ang lahat. So, yan po yung sinapit nila. Para po sila mga pulubi, na yung tira-tira po, yun po ang kinukuha nila para iuwi at kainin. Okay, so just imagine, listen to me, isang Moabite widow, nakayuko po sa lupa, hindi ko po magagawa po yan, ang ganda po i-illustrate, or pwede nyo po i-generate, no? AI ngayon can generate photos. Pero po, nakayuko po si Ruth sa lupa na mumulot ng tira-tirang butil. Yung po yung sinapit niya. Ang ganda na future niya sa Moab. Pero dahil alam niya, ito yung direksyon ng Diyos sa akin. Yung commitment ko, yun, magsistick ako doon, ano man ang future ko, bahala ka na Lord sa akin. Pambihira, namumulot ng tira-tirang butil, para namamalimos. May kausap po ba ako rito? Para lang may makain siya at para lang may maipakain kay Naomi. Pati isang araw, grabe, sino rito naniniwala na ang faithfulness natin hindi pwedeng, hindi nakikita ni Lord? Amen? Yung mga faithfulness mo sa asawa mo, sa anak mo, sa nanay mo, sa church mo, sa ministry mo, sa mga taong dinala ng Diyos sa buhay mo, nakikita ng Panginoon yan. May reward sa faithfulness. And somehow, tingin mabuti sa akin, napunta po siya sa field ni Boaz. At wala pong aksidente sa Book of Ruth. Why? Nung napunta po siya sa field ni Boaz, sino po si Boaz? Siya po ay mayamang landowner. Ano kayang itsura nito, no? Ano ba? Paparating na ba Boaz ni Coach Angel? Kaka-excite. Sino kaya? Ano ba? Diba? Parang ano pala to? Yung parang pelikula to, no? Yung mahirap ka, tapos biglang may mayaman. Diba? May mayaman na talagang, alam mo yun, patay na patay sa'yo, hahabulin ka. Ayan, hindi naman ganon. Pero tingnan natin yung storya. Si Boaz po was a wealthy landowner. Okay, pero pinaka-importante po is this, kamag-anak po siya ni Elimelech. At dito na po papasok ang pagiging kinsman redeemer. Sabihin nyo nga, kinsman redeemer. Kasi sa Hebrew, ang ibig sabihin po ng kinsman redeemer ay goel. Parang goel, no? Goel, okay? Ibig sabihin ng goel is this, kinsman redeemer. Ibig sabihin, ganyan mga provision ni Lord na pag may namatay at nawalan ng lupa, inheritance, future yung isang pamilya, may kamag-anak na pwedeng tumubos. Kasi at the time, namatay yung asawa ni Naomi,
definitely sila po ay may lupa. No, so ano nangyari? Hindi po natin alam kung naiwan niya yung lupa tapos meron ng umangkin or hindi rin natin alam kung binenta niya yung lupa. But pinapakita dito na kailangang may matubos. And so po ano pong ginawa? So ang kailangan ganito. Ang provision ng Panginoon is this. So kunyari namatayan ka, nawalan ka ng lupa. No, pwedeng maibalik sa'yo yon kapag may kamag-anak na tutubos. Na bibilin yung lupa, i-restore yung pamilya, poprotektahan yung nawalan ng asawa, okay? Tapos ipe-preserve yung bloodline mo kung meron ha, kung meron magiging kinsman redeemer para sa'yo. Hello? Hello? Are you here? So parang, Lord, is that possible? Okay, posible ba yun, Lord? And so, walang-wala na siya eh. So ngayon, ganito, na-attract si Boaz kay Ruth. Sabi niya, sino to? Sino to? Sabi niya, ang ganda naman ito, cute. Nalaman niya yung buong storya ni Ruth. Nasabi niya talaga, nakakabilib naman, sumama siya sa mother-in-law niya. Na-attract po si Boaz sa kanya. At nalaman na si Naomi pala ay kamag-anak ni Boaz. So, ano nangyari po? Okay? Si Naomi na nawalan ng lahat, asawa, anak, future, inheritance, lupa, okay, ay pambihira, nagpe-prepare na pala si Lord para sa kanya ng redemption. Dahil faithful siya sa Panginoon. Yes, in grief siya. Pero hindi siya kailanman nawala sa kanyang pag-ibig para sa Panginoon. And so, ano pong nangyari? Actually, may mas malapit pa na Redeemer kaysa kay Boaz. At nung una, gusto nung Redeemer na yon na tubusin yung lupa nila Naomi. No, kasi profitable. Pero nung nalaman niyang, ay, di ba, kasama si Ruth, ay, responsibilidad lang yan. Di ba? Ay, sakit sa ulo yan. No? Hello, umurong po siya. And so, ang ginawa po ni Boaz is this. Sabi ni Boaz, sige, ako ang magre-redeem. I will carry the cause. And so, ano pong nangyari? Napangasawa po niya si Ruth. And then, naibalik po yung lupa, no, inheritance, future po kay Naomi at kay Ruth. At nadamay po si Ruth. Palakpakan po natin ang Panginoon. And you know what? Si Boaz po ay picture ng ating Panginoong Hesukristo eh. Na ino-overshadow niya, fino-foreshadow niya. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo na, diba, na broken tayo in the field. And instead of, listen to me, instead of walking away, he stepped forward and says, I will pay the price to redeem what was lost. Piruin mo, may isang tao na nagkaroon ng puso dun sa dalawang biyuda. Oh, napakahirap. Wala nang kwentang mga babae. Alam mo na, di ba? Nagmamalimos na lang, yung tira-tira na lang yung kinakain. May nagkapuso. Sino dito gusto ma-rewrite ng Diyos yung future mo at yung bloodline mo? I wanna tell you, faithfulness. Are you faithful? Lord, may mahihita ba ako sa aking katapatan sa pamilya ko? Meron ba akong mahihita sa katapatan ko sa church? Meron ba akong mahihita sa katapatan ko sa iyo? Meron ba akong mahihita sa katapatan ko dito sa mga kaibigan ko? I wanna tell you, meron. Come on, palakpakan natin si Lord. Tingin mabuti sa akin. Hindi siya faithful eh. Hindi na pinag-uusapan kung faithful yung partner. Hindi na pinag-uusapan kung faithful yung kaibigan mo. Hindi na pinag-uusapan kung faithful kung sino man yan na binibigay ng Diyos sa'yo.
ang pinag-uusapan dito, faithful ka ba? Kasi kung faithful ka sa panahon ng hindi ka na dapat maging faithful, I tell you, kita ka ni Lord. Kita ka ni Lord. Amen? And so, reflection po ng mga nanay ngayon, yung buhay ni Naomi, yung buhay ni Ruth nasa kabila ng faithful, ay mabihira. This is actually a miracle story. Alam niyo, eventually, nagkaroon ng anak sina Ruth at si Boaz, si Obed. Alam niyo ba si Obed ay father ni Jesse? Kilala niyo kung sino si Jesse? Tatay ni David. At generations later, dumating si Jesus Christ sa bloodline ni David. Kaya nga, Jesus, son of David. Ibig sabihin, sa bloodline ni Ruth, galing ang ating Panginoong Hesukristo. Just imagine that, a grieving Moabite na wala ng asawa. Ano magagawa niya? Nabago ng kanyang mother-in-law ang buhay niya. At alam niya sa sarili niya na sinasabi ng Diyos sa kanya, walang future, yes, but be in covenant with your mother-in-law. Hindi niya alam ang future. Alam mo, hindi kasi materialistic si Ruth May mga nanay tayo rito, hindi materialistic. Basta ang gusto niyo lang maglingkod kay Lord. May mga nanay rito, nabilib ako sa inyo. Bakit? Kasi, Lord, basta kung ano yung will mo, yun ang susundin ko. Yun si Ruth Grieving. Pero grabe, God turned his grief into joy. At grabe, parte pala si Ruth, isang Moabite, hindi siya Hudyo. Sa grand plan ng Diyos na galing sa Kanya, ang ating tagapagligtas. Parte si Ruth ng salvation story ng humanity. Why? Because she chose covenant before visible blessing. Alam niya ba na pwedeng matubos o may lupa pa si Naomi na pwedeng matubos? At I tell you, imposible na rin yan Kung may magtutubos, kung mayroong tao magkakapuso sa amin. Kasi importante, dalawa yan tutubusin. Pero, papakasalan ka. Hindi pwedeng tutubusin lang, kailangan papakasalan ka. Imposible po itong requirement na ito. But I tell you, Naomi was willing na kumain ng tira-tira Ruth was willing kumain ng tira-tira all the days of her life. Because she was in covenant with Naomi. Hindi niya alam ang chapter 4. Habang nasa chapter 1 siya, sabi niya, yes, Lord. Susunod ako. Hindi niya alam ang ending. Pero pambihira, wow, what an ending. Ruth chose faithfulness over security. Baka may mga ilan sa inyo nasa chapter 1 pa rin na parang sabi mo, Lord, ang hirap magmahal. Ang hirap magstay. Pwedeng hindi mo pa nakikita ang ending. Hindi mo pa nakikita yung redemption na para sa iyo. But I wanna encourage you to keep on walking because faithfulness will rewrite your bloodline. Faithfulness will bring you will bring you to a legacy na eternal. At magugulat ka dahil sa buhay mo ay pambihira, mag-glorify ang Panginoon. Amen. And so today, it's a call, it's a call to fight. To fight for the people that God is giving you. To fight for your spouses. It's a call to fight for your parents. Alam ko hindi, kasi dami kong ginagawa May mga malalaki akong accomplishment. Sandali. Accomplishment yung pamilya mo. Hindi kasi ang dami kong dami ko talagang
mga things to do's. Talaga meron akong goal. Sandali. Kailangan ka ng pamilya mo. Kailangan ka ng nanay mo. Kailangan ka ng asawa mo. Umiiwan yung asawa mo. Umiiwan yung pamilya mo. Meron kasi akong tinatrabaho. Sandali. Yan ang totoong trabaho. Yan ang trabaho. Be faithful with small things. You know, faithfulness will change your life. Ang daming hindi na faithful. Paano yan? Hindi kasi faithful sa akin. Okay lang kayo hindi faithful sa'yo. Remain faithful. Remain faithful. Choose to be faithful sa mga taong hindi na faithful pero alam mo na hindi mo pwedeng abandonahin eh. Maniwala ka sa akin, re-rewardan tayo ng Panginoon. Amen. Amen. And amen. Thank you, Jesus. Oh, what a beautiful story of redemption. I want you to stand up right now. Amen. Thank you, Jesus. I want you to close your eyes. I want you to think of a moment as you close your eyes. Baka may ipaalala sa'yo si Lord na tao na kaya ka buhay ngayon dahil yung tao na yan hindi nag-quit sa'yo. Hindi ko alam kung nanay mo yan. O hindi ko alam kung tatay mo yan. Hindi ko alam kung lola mo yan. O pastor mo yan. O kaibigan mo. Ang sarap sa pakiramdam na may mananatili kahit mahirap. Ang sarap sa pakiramdam na may mananatili kahit na may kahit pa. Alam mo si Jesus nanatili. Ang dami niyang rason para mag-walk away. Ang dami niyang rason para iwan tayo. Ang dami niyang rason para, alam mo yun, mag-quit na lang, na tumakbo na lang, na hindi mamatay para sa atin. But you know what? If there's one person who would stay until the end, that is Jesus Christ. Alam mo si Jesus, ang kanyang puso, sabi niya, hindi, I'm not gonna leave humanity. May pag-asa pa sa sa mundong ito. And because of the cross, dahil sa krus, ginawa ko sa krus, kamatayan ko sa krus, hindi ako susuko. May mga taong, ay pambihira, pag tinignan mo yung buhay, wala nang kwenta talaga. Papunta ng impyerno. Pero alam mo, tingin ni Jesus sa atin, sabi niya, hindi. Naniniwala ako sa taong yan. Hindi ako aalis. I will stay. And I hope that as Jesus is faithful to you, you will be faithful to Jesus. Alam mo, at totoo lang, hirap talagang magmahal. Ang hirap talagang maging faithful. Ang hirap talagang manatili. Buti na lang si Jesus nag-set ng example. Siya yung pattern natin. Kasi ang dami ng rason para iwan tayo. Pero hindi niya tayo iniwan. At dahil dyan, Lord, yung pamilya ko, hindi ko iiwan. Yung asawa ko ngayon, naghihingalo, pero hindi ko iiwan. Yung mga anak ko, hindi ko iiwan. Oo, bagsak ang grades. Oo, magulo buhay. Pero tulungan mo ako, Panginoon, na hindi sila iiwan. Na hindi ko lang sila mamahalin dahil very good sila. Mamahalin ko sila kahit very bad sila. And I will speak life to them. At ipapakita ko yung nakikita kong future. Kahit di na nila nakita kasi malabo na eh. Yung buhay eh. Pero magbibigay ako ng pag-asa na alam ko magulo yung buhay mo ngayon. Pero hindi ako aalis. Dahil mahal kita. At alam mo, naniniwala ako sa future mo. May future para sa'yo ang Panginoon. Naghahanap ang Diyos ng mga ganyan. And I wanna thank all the moms because you are the Ruth of this generation.
Hindi madali. Hindi madali. Hindi madali magmahal. Sana nga yung mga anak natin, cute na lang forever. Sana nga yung mga anak natin, alam mo yun, nakakling sa atin forever. At forever na very good. Pero habang lumalaki sila, nagiging very bad ang sitwasyon. Nagiging very bad ang ugali. Nagiging very bad ang kanilang direksyon. Alam mo, what will save them is that you will choose to stay. Kahit pag uwi nila, hindi, naka-70 sila. Walang 90. Sa kanilang cards, walang 90. Di wala ngang 80, ba't puro 70? Ano to? Ano na naman sasabihin ng kumare ko? Ano sasabihin ng mga kapitbahay ko? But you know what? Naghahanap ang Diyos ng magsistay. At kayo yun. You will stay. And you know what? If you will stay in bad times, I tell you, if you will stay in bad times, ang sinasabi ng Diyos na dahil kita at faithful ka, even in bad times, mararanasan nyo yung good times together. Mararanasan nyo yung good times together. At ang sasabihin nyo, wow, worth it. Worth it naman to. Because I stayed in good times. Hindi pwedeng habang buhay. Because you stayed in bad times. Hindi pwedeng habang buhay. Bad time. Isang araw, maniwala ka sa akin, pasasayahin kayo ni Lord. I-redeem ni Lord ang storya ninyo. Babalik na rin ni Lord ang storya ninyo. Hindi habang buhay daw ng church. Hindi habang buhay daw ng pastor nyo. Hindi perfect ang pastor ninyo. Darating ang araw, makita nyo siyang down, pero hindi habang buhay yun. Hindi habang buhay na down ng nanay mo. Hindi habang buhay na down ng tatay mo. Hindi habang buhay down ng mga anak mo, pero samahan mo sila doon sa lowest point ng buhay nila. Huwag kang umalis. Samahan mo sila. Ipag-pray mo sila. Damayan mo sila. Alam mo yon, sapat na yon. Maramdaman lang nila yon, sapat na yon para bumangon sila. At isang araw, I tell you, once sinabi na ni Lord, tapos na ang worst moments, magsasaya kayo. Sa moment na sinabi na ng Panginoon, ito na, you will reap. You will reap. Aani na kayo. Aanihin nyo na yung mga iniyak ninyo. Hurabasi, karabasi, karabasi, karabahate. I want you to close your eyes right now. And I want you to hold your hearts right now. Anong sabi ng Bible? Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck and write them on the tablet of your hearts. Let love and faithfulness never leave you. I think yan yung nakalimutan natin. Love and faithfulness. Dami na nag-betray, dami na nang-iwan, but not you. Write love and faithfulness in the tablet of your hearts. Tie them around your neck. That the Lord is saying, Nak, my blessing. Anak, may reward sa faithfulness mo. Kahit na, may kahit pa. Allow the Lord right now to change your heart. Allow the Lord right now to change your heart. I pray that the spirit of Ruth, I pray na ito pong church na to will be a church like Ruth. Napipiliin kung nasan si Lord. Napipiliin ang covenant over convenience. Napipiliin ang will ng Diyos over comfort and safety. And I wanna tell you, ay grabe. Andito po ang reward. Come on, talk to the Lord right now. Let's sing this song.
karayarabasi, karabasi, karabasi, karaba. I will trust in you alone. All your ways are Yes, Lord. All your ways are sure. I will trust in I will trust in you higher alone. than my sight. Karababasi, karabasi, karabasi, karaba. Yes, Lord. I will trust in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, Karayarabasi, I will arabahati. follow you. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. This life I lose, I will follow you. 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 Can I tell you something? Alam nyo, Jesus is not running from your brokenness. Alam nyo, hindi siya intimidated sa mga sugat ninyo. Hindi siya disgusted sa failures ninyo. As a matter of fact, dahil sa covenant niya sa inyo at sa love niya sa inyo, yun ang nagpako sa kanya sa cross. His love for you and His love for me, His faithfulness for you and me, nailed Him to the cross. And today I want to tell you that He is still saying, I am not leaving you. Kung lahat umalis na, ako hindi aalis. I am not leaving you. Anak, sasamahan kita. Hindi kita sasamahan dahil very good ka. Hindi kita sasamahan dahil you're doing great things for me. Sasamahan kita dahil mahal kita. Ang isa lang ang alam ko at gusto kong lagay mo sa puso mo. There is nothing you can do to make me leave you. I am not leaving you. I am not running away from you. I know you are broken right now. I know that you're full of wounds right now. Alam ko, lito ka ngayon. Pero sasamahan kita. And I want you to receive that. And because of that, I want you to worship Him. Worship Him. Worship Him. Because the love that didn't leave is here.
is here right now. Hallelujah. And worship Him. I will follow. Receive His love. Where you go, I'll go. Where Receive His presence. I'll stay. When you Holy Spirit, open their eyes I will follow. that they are not alone. You love, I love. Yes, wala na lahat. How you Yes, tumakbo na lahat. if this Pero may isang hindi sila iiwan. follow you. At ikaw yun. You go, I'll go. Ikaw yun, Panginoon. I'll stay. Ikaw yun, Jesus. I'll move. I will follow you. Love, I love. Urayarabasiyarabasiyarabasiyarabase. If this If life this I love, I lose, I will follow you. you go, I'll go. Where you stay, I'll I stay. I'll move. I will follow you. You, Love, I love how you how you serve. serve, I serve. This life I lose. I will follow you. I am yours. Thank you, I will Jesus. follow you. I am yours. I will follow you. I will follow you. I will follow you. Alam mo, dahil sa love ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi ka maging faithful. Today, right now, the Holy Spirit is speaking to you. He's speaking to you. At tinatanong ka, kaya mo ba maging faithful? Maging faithful sa mga magulang mo. Sa nanay mo na nag-aruga sa'yo. Hindi perpekto ang mga magulang mo. But would you be faithful? Kaya nyo bang sabihin tong statement na ito? Hindi ko kayo iiwan. Madali sabihin, pero mahirap gawin. Kaya nyo bang maging faithful sa inyong mga asawa? Kahit na hindi na rin sila faithful. Kaya mo bang maging faithful sa inyong mga anak? Ang problema natin is this. Nag-hold back tayo sa ating faithfulness. Nag-hold back tayo sa ating pag-ibig. Nga pala ha, kung binalikan ka ng tao na yan, na binigyan mo ng pag-ibig o pinaglalaanan mo ng pag-ibig, yun na yung reward. Pero, hintayin nyo yung reward ng langit sa pagiging faithful ninyo. Kasi darating ang moment na hindi nila kayo kayang balikan. Magiging faithful ka pa rin ba? And right now, I want you to talk to the Lord right now. And the Holy Spirit will help you. I want you to commit right now that, Lord, my family, I will be faithful to them. At hindi lang, Panginoon, yung wisik-wisik na pag-ibig. Tulungan mo ako na i-shower sila ng pag-ibig. Tulad ng sinower mo ko ng pag-ibig. Lord, I pray na yung pag-ibig ko, even sa aking asawa, hindi lang wisik-wisik, magiging faithful ako ng todo-todo. Kasi todo-todo mo kong minahal. Sa aking mga anak, na isang araw iiwan kami mag-aasawa, tulungan mo kami hindi magbigay ng wisik-wisik na pag-ibig. Tulungan mo kami na magbigay ng pag-ibig na sobra-sobra. Dahil sobra-sobra mo kaming minahal. Even sa simbahan,
Umiibig kami ng wisik-wisik na pag-ibig. Pumapasok kami, lumalabas na wala lang, pero tulungan mo kaming dibdiban ang simbahan mo na binigay mo sa amin. Ayaw namin ng wisik-wisik na pag-ibig para sa isa't isa. Enable mo kami na totoong magmahalan, na totoong magtanggulan, na hindi kami palaging masaya. May mga moments, Panginoon, na mapapatanong kami, ito ba yung simbahan na pinili ko? Pero tulungan mo kaming magmahal katulad mo. I want you to receive that right now as you ask help from the Holy Spirit. Lord, enable me to love. Enable me to be faithful, Lord. Thank you, Jesus. Hawakan mo yung partner mo ngayon na mahigpit. Hindi mo kailangan magsalita. Pero iparamdam mo na hindi mo siya iiwan. This life I lose, I will follow you. Where you go, I'll go. Where you say, I'll stay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Follow you. You love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Arito, challenge ko sa inyo. Kaya nyo rin ba sabihin ito lalo sa Panginoon? Jesus, where you go, I go. Where you stay, I stay. Your people will be my people. Lord, dito ako ililibing sa will mo. Sa presensya mo. Ako ay sa'yo, Panginoon. Hindi ako sumusunod dahil convenient. Hindi ako sumusunod dahil may benefits. Bagamat napakadaming benefits. Pero hindi dahil sa benefits. Sumusunod ako dahil ikaw ang Diyos na buhay, na namatay para sa akin. At karapat-dapat lang na sundan ka at mahalin. I will be faithful to you. Daming nagmamahal pero hindi faithful. Let love and faithfulness never leave you. Tie them around your neck. Write them in the tablets of your heart. I want to be known as faithful, not just famous. I want to be known as faithful, not just powerful. I want to be known as faithful, not just anointed. Kasi ang daming anointed, di faithful. Daming powerful, hindi faithful. At tapos na tayo sa ira ng, Lord, I want to change the world for you. Alam mo, gusto ng Panginoon, gawin mo, mahalin mo yung katabi mo. Mahalin mo yung pamilya mo. Dalhin mo sila sa Panginoon. Maglingkod kayo sa Panginoon. As Jesus is faithful. Be faithful to Him. Thank you, Jesus. I'll give you 30 seconds to talk to Jesus right now. Horabasikarabasikarabahate. Oh, rabababasikarabasikarabahate. Oh, Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay.
kahit hindi convenient. Pipiliin kita kahit hindi masaya. Pipiliin kita kahit mahirap. Pipiliin kita kahit na may kahit. Pipiliin ko ang asawa ko kahit mahirap. Ang aking pamilya kahit mahirap. Let faithfulness be my goal in life. I just want to be faithful. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Where you go, I'll go. Where you stay, I stay. I will follow you. Thank you, Jesus. Naririnig ko yung kwentuhan ng mga apo nyo, mga anak ng mga apo nyo, na hindi kayo pinag-uusapan na alam mo yung lolo ko, powerful yan. Alam mo yung lolo ko, successful yan. Alam mo yung lolo ko, mayaman yan. Alam mo yung lolo ko, laki ng property niyan. Naririnig ko. At ito ang pinakamatinding accomplishment na pinag-uusapan ka ng iyong offspring. Na alam mo yan, yung lola ko, faithful yan. Faithful yan sa Diyos. Faithful yan sa pamilya niya. Faithful yan sa asawa niya. Faithful yan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa mga binigay ng Diyos sa kanya. Enough with those, grand titles and accomplishment. Napakagandang accomplishment ay ito. Faithful tayo sa Diyos. Dahil siya ay faithful. Come on. Come on. Palakpakan natin ang Panginoon. O rabasiya, rabasiya, rabah. Come on. Thank you, Jesus. Oh, and we receive redemption, Lord God. We receive, Lord God, the benefits and the blessings, God. The legacy, the spiritual legacy, Lord God, of choosing to be faithful. Kasi hindi pwedeng wala. Kasi hindi pwede, Panginoon, na wala. Babalikan mo yung mga taong faithful sa'yo. Faithful ka sa mga faithful sa'yo. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. I want you to go to someone, please, na gusto ni Lord, yakapin mo. Wala nakatingin po sa'yo ngayon. Lahat, everyone. I want you to go to someone na yayakapin mo. Katulad ni Ruth at sasabihin mo na, yeah, I'll be with you. Where you go, I'll go. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, God. Come on. Amen. And if you want to go to your moms and hug them, do it right now. In the presence of the Lord. Go to your moms. Amen. Yakapin ninyo kung kasama niyo po ang inyong mga nanay. Do it right now. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. I will follow you. I'll go. Where you stay, I stay. When you move, I'll move. I will follow you. Who you love, I love. How you
you, Jesus. I will Amen. follow you. Raise your hands, please, Father. Naalala ko po, Panginoon, may yugto sa buhay ko na I don't feel like pastoring anymore. I don't have the strength to pastor anymore. But Lord God, Ikaw yung nagbibigay ng lakas. Ikaw yung bumubuhat sa isang taong gustong maging faithful. Intention niya maging faithful. Pero wala na siyang lakas. Wala na siyang mabigay. Wala na siyang means. Father, buhatin mo lahat. Di ko alam ang storya nila, ang storya ng bawat pamilya. Di ko alam ang storya ng bawat marriages. Buhatin mo sila, Panginoon. Carry them, Lord. Carry them, God. You know, you're not walking alone. As a matter of fact, binubuhat ka ng Diyos para kayanin ang mga pagsubok. Para matapos mo yung race ng Diyos at mag-remain kang faithful till the end. At hindi mo matatapos dahil magaling ka. Hindi mo matatapos dahil malakas ka. Matatapos mo dahil faithful si Lord sa'yo. At binuhat ka niya. And so, Father, I pray for supernatural strength. May times na wala na mag-encourage sa kanila, but I pray for that inner motivation, inner strength that comes from the Holy Ghost. Lord God, yung galing, Panginoon, Ikaw maglalagay sa kanila mga puso na tumayo. Lord God, na magmahal, na ipaglaban ang kanilang mga mahal sa buhay, na manalangin, na idulog ang kanilang mga patay na sa spiritual na mga kamag-anak o na mga asawa o anak at ibigay sa paanan mo. Father, I pray for strength. Hindi namin kayang i-encourage palagi, constantly ang isa't isa. But I declare right now, for your constant encouragement and motivation, Lord God, and strength para sa bawat isa sa amin to remain faithful till the end. And we are receiving that right now. The dunamis power of God. Lord God, yung power from the Holy Ghost, yung power from heaven. Natapusin yung dapat tapusin. Nagawin yung dapat gawin. Puntahan yung dapat puntahan. Mahalin yung dapat mahalin. Kahit na mahirap. Oh, thank you, Jesus. Come on, thank the Lord. Receive it. Receive it. Receive it. Receive. Thank you, Lord. In Jesus' name. Everybody say, Amen.